Sa ngayon, may mga pag-ulan tayo dito sa southern portion o katimugang bahagi ng ating bansa. Hindi pa po yan dahil sa binabantayan nating sama ng panahon sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito po ay mga pag-ulan dulot ng tinatawag nating easterlies. Talakayin natin yan. Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia again para po sa mga bago sa channel na to. Ako nga pala si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Sa kasalukuyan may mga pag-ulan tayo na dulot ng tinatawag nating easterlies. Ito pong easterlies ang default weather system natin kapag medyo mahina yung ating amihan, kapag wala tayong ibang weather system na nakaka-apekto sa ating bansa. Yan din po yung ating tinatawag na trade winds. Itong easterlies nga ay hangin na nanggagaling dito sa gitnang Pasipiko na kung saan ito po ay warm at moist o mainit at basa. Kadalasan ito po ay nagdadala ng mainit at malinsangang panahon at kadalasan tuwing hapon nakakaranas tayo ng mga thunderstorms. Pero tuwing kailan ba nagiging maulan itong tinatawag nating easterlies? Kadalasan po yung ating easterlies ay nanggagaling dito sa gitnang Pasipiko at tumutungo sa atin as hangin na nanggagaling sa silangan. Minsan nagkakaroon po yan ng bali or pagkurba ng hangin. Yan po yung tinatawag nating easterly wave. Kung papansinin nyo itong wind simulation, meron tayong pag-ikot ng hangin dito sa katimugang bahagi ng Mindanao. Ito po ay parte ng ating tinatawag na easterlies. Hindi pa ganun kababa yung kanyang pressure para tawaging isang low pressure area. Pero dahil nga may pagbali na po yung ating hangin, nagkakaroon ng salubungan yung ating hangin na kung saan nagdadala po yan ng mas mataas na tsansa ng mga pagulan at conducive sa pagbuo ng mga kaulapan at thunderstorms. Kumbaga, ito po ay nasa mababang stage ng pagbuo ng isang low pressure area. Narito naman sa aking kabila ang pagbali ng hangin o pagkurba ng hangin patungo dun sa ating binabantayang sama ng panahon sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At dahil nga sa pagbali ng hangin itong ating easterlies, asahan po natin ang mas maulap na panahon at mataas na tsansa ng pagulan at thunderstorms. So, posible po yung mga scattered o kalat-kalat na pagulan dito po sa area ng Caraga, Davao Region, kasama na po dyan ang BIRMM, maging dito sa area ng Soc-Sargen. Magiging maulap din at posible rin po yung mga scattered o kalat-kalat na pagulan dito po sa Central Visayas, kasama na po dyan ang eastern section ng Visayas. Mas maliwalas naman ang panahon natin sa natitirang bahagi ng Visayas at malaking bahagi ng Luzon, kasama na po dyan ang Metro Manila. Pero posible pa rin po yung mga biglaang panandaliang buhos ng ulan o yung ating mga isolated na mga pagulan o thunderstorms na kadalasang nangyayari tuwing hapon o gabi. Unti-unti na rin bumabalik yung ating amihan o northeast monsoon at yung ating tinatawag na shear line. Yung ating shear line ay medyo malayo pa pero yung ating amihan ay nakaka-apekto dito sa extreme northern Luzon o dulong bahagi ng Luzon. Bukod sa malamig na simoy ng hangin, posible rin po yung mga isolated na mahinang pagulan dyan po sa area na yan. Ngayon, silipin naman natin itong namumuong sama ng panahon sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa kasalukuyan, ito pa rin ay grupo ng kaulapan o cloud cluster na malapit sa ating equator. Ito po ay napakalayo pa rin sa ating boundary line na nasa around 2,400 kilometers ang layo sa ating boundary line. Ito pong bagyo sa ibaba ay pinangalanan ng Jasper. Pero again, wala pong tumatawid na bagyo mula sa southern hemisphere patawid ng equator papunta sa northern hemisphere. Pero yung kanyang outflow ay nakakatulong po sa unti-unting pag-develop nitong ating binabantayang grupo ng kaulapan. Sa kasalukuyan, medyo mababa pa ang tsansa nitong maging isang ganap na bagyo. Pero ito pong tropical wave na ito ay inaasahan natin kumilos pa westward nga patungo dito sa ating boundary line in the next few days. So again, malayo pa po itong binabantayan nating namumong sama ng panahon sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero may mga pag-ulan po tayo dulot ng ating tinatawag na easterlies. Although hindi isang low pressure area, mag-ingat pa rin po tayo sa mga posibleng epekto ng mga pag-ulan nito gaya ng mga flash floods at landslides. Maging sa malalakas na hangin, lalong-lalo na kapag meron tayong mga thunderstorms at subasco. Particularly dito po sa southern portion ng ating bansa. Dito po sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Uli, ito po ang inyong weather tito para sa Philippine Weather Trivia.